Language, Grade 1, Quarter 2, Week 4. Let's learn about action words. Day 1 to Day 2. Matatag curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. For today's lesson in Language 1, we will discuss about action words. Day 1. Learning objectives. At the end of the lesson, the learners can identify action words in text Listen 2. Use action words in expressing ideas related to school. And tell how language reflects cultural practices and norms through sharing words and phrases in first language. Ano-ano ang karaniwang ginagawa ninyo bago kayo pumasok sa paaralan? Ginagawa nyo rin ba ang mga nasa larawan bago pumasok sa paaralan? Gaya ng pagsusuklay ng buhok? Pagbibihis ng malinis na uniforme? Pagsisipilyo ng ngipin? At paliligo bago pumasok sa paaralan? Ano ang unang ginagawa ninyo? Ano ang pangalawa? Ano ang pangatlo? At ano ang pang-apat? Ngayon ay pagsunod-sunurin ninyo ang mga larawan ayon sa inyong ginagawang paghahanda bago pumasok sa paaralan. Para sa akin, bago ako pumasok sa paaralan, ako ay naliligo muna. Ito ang una kong ginagawa. Ang pangalawa kong ginagawa ay magsusuot na ako ng malinis na uniforme. Ang pangatlo kong gagawin ay magsusuklay ng buhok. At ang pang-apat kong gagawin ay magsisipilyo ng ngipin pagkatapos kong kumain ng agahan. Ngayong araw, magbabasa tayo ng isang maikling kwento tungkol sa isang batang papasok sa paaralan. Pagkatapos ay tutukuyin at gagamitin natin ang mga salitang kilos mula sa kwento. Alamin natin ang mga karaniwang salitang kilos na ating sinasabi, gaya ng maliligo. Halimbawa ng pangungusap ay, kami ay maliligo sa dagat bukas. Magsisipilyo. Halimbawa ng pangungusap ay, magsisipilyo ako ng ngipin pagkatapos kumain. Magbibihis. Halimbawa ng pangungusap ay, magbibihis si Ana ng magandang damit sa kanyang kaarawan. Magsasapatos. Halimbawa ng pangungusap ay, si Carl ay magsasapatos ng sapatos na pang-jogging. Magbubuhat ng bag. Halimbawa ng pangungusap ay, magbubuhat ng bag ang mga mag-aaral sa kanilang field trip. Maglalakad. Halimbawa ng pangungusap ay, si Cassie ay maglalakad ng 1 oras paakyat sa bundok. Tatakbo. Halimbawa ng pangungusap ay, tatakbo ang mga manlalaro ng 10 kilometro. Ano nga ba ang kahulugan ng salitang kilos? Ang salitang kilos ay mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw, gaya ng mga salitang ating binasa kanina. Ngayon ay tignan ang pabalat ng kwento. Ano ang nakikita ninyo? Tungkol saan kaya ang kwento? Ngayon ay makinig ng mabuti sa kwento upang malaman kung ano ang ginawa ng batang lalaki noong unang araw niya sa paaralan. Sa kwentong ito, malalaman ninyo kung ano ang mga salitang kilos na babanggitin. Ang pamagat ng kwento ay Unang Araw sa Paaralan. Nagising si Toto ng alas 7 ng umaga. Ito ang unang araw ng pasukan niya. Ngunit huli na siya. Nagmadali si Toto sa palikuran, nagsipilyo at naligo.
Pagkatapos, nagmadali siyang magbihis, pero masyadong maiksi ang kamiseta niya. Mahaba naman ang pantalon niya. Pati ang sapatos niya ay masyadong maliit at ang dilaw niyang bag ay masyadong mabigat. 7:30 na ng umaga, oras na para umalis. Nagulat si Toto na mag-isa siyang naglalakad papunta sa paaralan. Nasaan na ang mga kapitbahay niya, si Isko at Ana? Nasa paaralan na siguro sila. Huli na talaga siya. Biglang may humabol sa kanyang tuta. Tumakbo si Toto at pawis na siya. Tapos umulan. Nabasa si Toto at nadulas siya. Nadumihan ang kanyang damit. Napakamalas ng unang araw niya sa paaralan. Pagdating niya sa paaralan, walang ibang mag-aaral doon. Sinabihan siyang sarado ang paaralan. Litong-lito si Toto. Bigla na lang niyang narinig ang boses ng nanay niya. "Nanay, sarado pa ang paaralan," sabi ni Toto na nakasarado pa ang mga mata. "Buksan mo ang mata mo, Toto. Nananaginip ka lang," sabi ni nanay. Nagpunta siya sa palikuran. Nagsipilyo at naligo siya. Nagbihis siya. Tama ang sukat ng kamiseta, pantalon at sapatos niya. Sakto ang bigat ng bag niya. Inabutan siya ng nanay niya ng merienda. Oras na para umalis. Magkita tayo mamayang hapon. Dumungaw siya sa bintana at nakita niya si Isko at Ana. Talagang ito na ang unang araw ng paaralan, sigaw niya. Habang naglalakad siya, nakakita siya ng tuta pero hindi siya hinabol nito. Masaya siyang naglakad sa ilalim ng maaraw na langit. Pagdating niya sa paaralan, naghihintay na ang guro niya sa harap ng klase. Binati siya ni Toto at ng ibang mag-aaral. "Magandang umaga po." Noong recess, nakipaglaro si Toto sa mga kaibigan niya sa palaruan. Napakasaya ng unang araw niya sa paaralan. Ano-ano ang mga ginawa ni Toto bago siya pumasok sa paaralan? Naging mabuti o masama ba ang kanyang unang araw sa paaralan? Paano natin nalaman na panaginip lang pala ang unang bahagi ng kwento? Ano ang pagkakapareho ng ginagawa ninyo at ginagawa ni Toto tuwing pumapasok kayo sa paaralan? Ngayon ay basahin natin ang mga pangungusap sa ibaba. Una, nagpunta siya sa palikuran. Pangalawa, nagsipilyo siya. Pangatlo, naligo siya. Pang-apat, nagbihis siya. Panglima, dumungaw siya sa bintana. At pang-anim, masaya siyang naglakad. Ang mga pangungusap na ito ay nabasa natin sa kwentong ating binasa. Alin sa mga salita dito sa pangungusap ang nagpapahayag ng kilos, gawa o aksyon? Basahin nating muli mga bata. Sa unang bilang, nagpunta siya sa palikuran. Alin sa pangungusap na ito ang salitang kilos? Tama! Ang salitang kilos ay nagpunta. Pangalawa, nagsipilyo siya. Alin ang salitang kilos sa pangungusap na ito? Tama! Ang salitang nagsipilyo. Pangatlo, naligo siya. Alin sa pangungusap na ito ang salitang kilos? Tama! Ang salitang naligo. Pang-apat, nagbihis siya. Ano sa pangungusap na ito ang salitang kilos? Tama! Ang salitang nagbihis. Panglima, dumungaw siya sa bintana. Ano ang salitang kilos sa pangungusap na ito? Tama! Ang salitang kilos ay dumungaw. At pang-anim, masaya siyang naglakad. Ano ang salitang kilos sa pangungusap na ito?
Tama! Ang salitang kilos ay masaya. Narito ang ilan pang halimbawa ng mga salitang kilos. Para sa unang bilang, nagpunas siya ng pisara. Ang salitang kilos ay nagpunas. Pangalawa, naglampaso siya ng sahig ng silid-aralan. Ang salitang kilos ay naglampaso. Pangatlo, naghugas sila ng kamay bago kumain. Ang salitang kilos ay naghugas. Pang-apat, nagsulat sila ng kanilang pangalan. Ang salitang kilos ay nagsulat. At panglima, nagbasa sila ng aklat. Ang salitang kilos ay nagbasa. Anong mapapansin niyo sa bawat pangungusap? Tama, ang mga pangungusap na ito ay tumutukoy sa mga ginagawa natin sa paaralan. Muli, ang mga salitang kilos ay nagpunas, naglampaso, naghugas, nagsulat, nagbasa. Para sa gawaing ito, tukuyin ang ginagawa ng mga bata sa larawan. Isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Ano ang ginagawa ng bata sa larawan? Tama! Ang ginagawa ng bata sa larawan ay nagwawalis. Pangalawang larawan. Ano ang ginagawa ng bata sa larawang ito? Tama! Ang bata ay sumasayaw. Ano naman ang ginagawa ng batang ito? Tama! Ang bata ay naggugupit. Ano naman ang ginagawa ng batang ito? Tama! Ang bata ay nagsusulat. Ano naman ang ginagawa ng batang ito? Tama! Ang bata ay umaawit. Ano naman ang ginagawa ng batang ito? Tama! Ang batang ito ay nagpipinta. Ngayon ay kumpletuhin ang pahayag. Ang natutuhan ko ngayong araw ay patlang. Ang halimbawa ng mga salitang kilos na natutuhan ko ay patlang. Ito rin ay tinatawag na patlang sa ibang wika. Tandaan, ang salitang kilos ay mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Day 2. Learning objectives. At the end of the lesson, the learners can identify action words in the story read. Use action words in expressing ideas related to school. And tell how language reflects cultural practices and norms through sharing words and phrases in first language. Ngayong araw, palalalimin natin ang ating kaalaman ukol sa mga salitang kilos. Iuugnay natin ito sa karaniwang mga gawain natin sa paaralan. Ano-ano ang makikita natin sa paaralan? Ang karaniwang makikita natin sa paaralan ay ang library o sa Tagalog ay silid-aklatan. Makikita rin natin sa paaralan ang librarian o ang tagapagbantay ng mga aklat. Sa paaralan ay mayroon ding ginaganap na school tour o field trip. Sa paaralan, makikita natin ang principal's office o ang opisina ng punong guro. Makikita rin natin sa paaralan ang canteen o kantina. At makikita rin natin sa paaralan ang clinic. Nalibot nyo na ba ang buong paaralan? Ano-ano ang mga ginagawa natin sa iba't ibang lugar sa paaralan? Halimbawa, kumakain tayo sa kantin. Ang salitang kilos na ating ginagawa ay kumakain. Kumakanta tayo ng pambansang awit sa quadrangle.
Ang salitang kilos na ating ginagawa ay kumakanta. Ano-ano ang mga ginagawa natin sa iba't ibang lugar sa paaralan? Pag-aralan natin ang iba't ibang lugar sa paaralan. Ano-ano ang mga ginagawa natin sa loob ng silid-aklatan o library? Tayo ay nagbabasa ng aklat sa silid-aklatan. Tayo ay nagsusulat ng ating sagot para sa takdang aralin. At tayo ay naghahanap ng aklat na ating kailangan. Ang mga salitang kilos na ating ginagawa sa loob ng silid-aklatan ay nagbabasa at naghahanap ng aklat. Ano naman ang ginagawa natin sa loob ng silid-aralan? Tayo ay nakikinig sa ating guro. Tayo ay nagsusulat ng ating mga aralin. At tayo ay nagbabasa ng mga nakasulat sa pisara. Ang mga salitang kilos na ating ginagawa sa loob ng silid-aralan ay nakikinig, nagsusulat at nagbabasa. Ano naman ang ginagawa natin sa palaruan? Tayo ay naglalaro sa palaruan. Tayo ay nagtatakbuhan kasama ang ating mga kalaro. At tayo ay nagkwekwentuhan kasama ang mga kaibigan. Ang mga salitang kilos na ginagawa natin sa palaruan ay naglalaro, nagtatakbuhan at nagkwekwentuhan. Ano naman ang ginagawa natin sa loob ng klinika o clinic? Tayo ay umiinom ng gamot na ibinigay ng doktor. Tayo ay nagpapahinga sa loob ng klinika. Tayo ay nagpapatingin sa doktor. Ang mga salitang kilos na ating ginagawa sa loob ng klinika ay umiinom, nagpapahinga at nagpapatingin. Ano naman ang ginagawa natin sa loob ng opisina ng punong guro o principal's office? Tayo ay nakikipag-usap sa punong guro. Tayo ay pinapayuhan ng punong guro. At tayo ay pinaalalahanan ng punong guro. Ang mga salitang kilos ay nakikipag-usap, pinapayuhan, at pinaaalalahanan. Tandaan na ang salitang kilos ay mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Ayan mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!